Music 5, Quarter 3, Week 7 hanggang Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paglikha ng tunog gamit ang mga bagay sa paligid. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang paglikha ng tunog gamit ang mga bagay sa paligid. Para sa most essential learning competencies, nakalilikha ng tunog gamit ang mga bagay sa paligid. Kilala mo ba si Levi Celerio? Nasubukan mo na rin bang gumawa ng musika gamit ang dahon o anumang bagay sa iyong paligid? Si Levi Celerio ay isang batikang manunugtog at kompositor na kilala bilang author ng awiting O Maliwanag na Buwan, Alibangbang at marami pang iba. Isa siyang national artist sa larangan ng musika. Kilala rin siya sa paggawa ng musika buhat sa dahon ng halaman. Patunay lamang na makalilikha tayo ng musika buhat sa mga bagay sa ating paligid. Inaasahang sa katapusan ng araling ito ay makalilikha ka ng musika buhat sa mga bagay na makikita sa paligid. Ang pagiging malikhain ay bahagi ng sining. Sinasalamin nito ang katauhan ng kompositor, mga awit o manunugtog. Ang musika ay nagpapahayag ng iba't ibang saloobin at karaniwang nagkakaiba-iba ang paraan ng pagpapahayag nito. Nakaapekto ito sa mga nakikinig sa iba't ibang paraan. Ang musika ay makikita kahit saan, kaya naman ang pagiging malikhain ng mga Pinoy ay lumalabas sa paglikha ng mga tunog gamit ang mga bagay na makikita sa kanyang paligid. Ito ay para maglibang at makapaghatid ng kasiyahan sa mga nakikinig. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Nakatala sa ibaba ang mga bagay na makikita sa paligid. Ilarawan ang katangian ng bawat isa at uri ng tunog na gagawin nito. Isulat ang sagot sa kwaderno. Sa unang column ay nakalista ang mga bagay na maaring makita natin sa paligid. Ngayon, isusulat mo ang katangian nito, ang tunog nito at ang paraan ng pagtugtog. Ang unang bagay na nakalista ay bao. Ang katangian ng bao ay magkabiyak na bilog at ito ay matigas. Kaya ang tunog nito ay malakas. Ang paraan ng pagtugtog nito ay pinag-uumpog ang isa't isa. Ang sumunod naman na bagay ay ang patpat. Ang katangian nito ay pahaba. Ang tunog nito ay matinis. Ang paraan ng pagtugtog ay ipinapalo sa isang bagay. Sumunod na bagay ay dahon. Ang katangian nito ay sariwang dahon at ito ay maliit. Ang tunog nito ay tunog ng pito at ang paraan ng pagtugtog nito ay hinihipan. Ang sumunod naman na bagay ay kahoy. Ang katangian nito ay pahaba. Ang tunog ay makapal. At ang paraan ng pagtugtog nito ay hinahampas sa isang bagay. Sumunod na bagay ay lata. Ang katangian nito ay maliit o malaki. Ang tunog nito ay matining. At ang paraan ng pagtugtog nito ay maaari itong gawing tambol. Sumunod na bagay ay tansan. Ang katangian nito ay marami at maliliit. Ang tunog nito ay makalansing. At ang paraan ng pagtugtog nito ay ginagawa itong tamborin at inaalog. At ang panghuling bagay sa listahan ay takip ng kaldero.
Ang katangian nito ay malaki. Ang tunog nito ay malakas. At ang paraan ng pagtugtog ay pinag-uuntog ang dalawang takip. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Aralin ang awiting Leron-Leron Sinta. Pumili ng isang bagay na maaaring gamitin upang lumikha ng tunog at maaaring gamitin bilang instrumento. Sa saliw ng napiling bagay, awitin ang Leron-Leron Sinta. Alam nyo ba ang awiting Leron-Leron Sinta, mga bata? Ngayon ay maaari kayong pumili ng mga bagay na makikita nyo sa paligid, gaya ng mga bagay na nakalista sa unang pagsasanay na ating ginawa. Maaari kayong gumamit ng dahon sa saliw ng Leron-Leron Sinta o maaari kayong gumamit ng bao, ng lata o ng patpat at marami pang bagay na makikita sa paligid. Maaaring humingi ng tulong sa magulang o sino mang nakatatanda. I-video ang sarili at ipadala sa messenger o email ng guro bilang bahagi ng output. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa column ng talahanayan. Narito ang rubrics bilang gabay sa pagsasanay na ito. Ang pamantayan ay naaawit ng may wastong tono ang komposisyon, na ipakita ang maayos na pagsasaliw ng instrumentong napili sa awitin. Nakaawit habang tumutugtog gamit ang mga bagay mula sa paligid. Maayos at malikhain ang pagkakatugtog gamit ang mga bagay mula sa paligid. At naipamalas ang pagiging malikhain sa ginawang instrumento. 5 puntos pinakamahusay, 4 na puntos mahusay, 3 puntos katanggap-tanggap, 2 puntos mapaghuhusay pa, at 1 puntos nangangailangan pa ng pagsasanay. Para naman sa pagsasanay bilang 3, pumili ng isa sa mga awiting nakatala sa ibaba. Pumili rin ng isang bagay na maaring gamitin bilang pangsaliw sa napili mong awitin. Maaring humingi ng tulong sa magulang o sino mang nakatatanda. I-video ang sarili at ipadala sa messenger o email ng guro bilang bahagi ng output. Narito ang mga awiting maaari niyong pagpilian. Twinkle, Twinkle, Little Star, Sit, Sirit, Sit, Paru-Parong Bukid, Magtanim ay Di Biro, Bahay Kubo, Santa Clara. Ayan, maaari kayong gumamit ng mga bagay na nakalista sa pagsasanay bilang isa. Pagkatapos ay markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa column ng talahanayan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pumili ng anumang gawaing nakatala sa baba. Muli, pumili ng isang bagay na maaaring isaliw sa napiling gawain. Maaaring humingi ng tulong sa magulang o sino mang nakatatanda. I-video ang sarili at ipadala sa messenger o email ng guro bilang bahagi ng output. Maaari kayong pumili ng rap song, ng love song, dance music, at Korean pop. Nasa sa inyo mga bata kung ano yung gusto nyong tema ng awit. Narito naman ang rubrics bilang gabay nyo sa pagsasanay na ito. Para naman sa pagsasanay bilang 5, katulong ang iyong magulang o mga kapatid gumawa ng rap o awiting stropic. Muli, pumili ng anumang bagay sa paligid bilang instrumentong pangsaliw sa komposisyong gagawin. I-video ang gawain at ipadala sa messenger o sa email ng guro bilang bahagi ng output. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa column ng talahanayan. At narito ang rubrics bilang gabay sa pagsasanay. Mga bata, narito ang mga halimbawa ng mga bagay na maaari nyo makita sa paligid at maaari niyong gamiting instrumento sa pagtugtog ng musika. Gaya ng patpat. Maaari niyo itong ipukpok sa mga bagay-bagay na para bang ikaw ay nagtatambol upang makasunod ka sa musika. Maaari rin kayong gumamit ng lata. Gawin niyo itong tambol at gamitan ng pampukpok na patpat. Maaari rin kayong makakita sa paligid ng bao.
Ito yung mga nyog na natuyo na at naging bao. Maaari niyong pag-untugin ang dalawang bao upang magkaroon ito ng tunog. Maging ang kawayan na ito ay maaari niyong paghampasin sa isa't isa upang magkaroon ng tunog. Sumunod naman ay ang tansan. Ito yung takip ng bote na iflinat, binutasan sa gitna at inilagay sa alambre. Ito ay pinagsama-sama upang maging isang tamburin. At ang sumunod ay takip ng kaldero. Maari pa kayong kumuha pa ng isa pang takip ng kaldero at paghampasin ang dalawa upang magkaroon ng tunog. At marami pang mga bagay-bagay na makikita sa paligid na maaari niyong gamitin sa pagtugtog. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!